Mga kabihas ng Mesoamerica at Andes, Olmec, Maya, Aztec at Inca. Ang mga sinaunang tao sa Mesoamerica ay nagtatanim ng mais at iba pang mga produkto sa matabang lupain ng Yucatan Peninsula at kasalukuyang Veracruz noon pa mang 3,500 BCE. Sa pagsapit ng 1,500 BCE ay maraming taga-Mesoamerica ang nagsimulang manirahan sa mga pamayanan. Naidagdag din sa kanilang karaniwang kinakain ang isda at karne ng ilang maiilap na hayop. Mababanaag na ang pagkakaroon ng politikal at panlipunang kaayusan sa Mesoamerica sa pagitan ng 2,000 at 900 BCE. Sa maraming rehiyon, ang maliliit subalit makapangyarihang pamayanan ay nagkaroon ng mga pinuno. Nagkaroon din ng ilang mga angkan na pinangingibabawan ng aspektong pang-ekonomiya, pampolitika at panrehiyon. Ang pinakakilala sa mga bagong tatag na lipunan ay ang mga Olmec. Ang Olmec ay isang pamayanang agrikultural. Ang sistemang irigasyon na kanilang itinayo ang nagbigay daan upang masaka ang kanilang lupain. Ang katagang Olmec ay nangangahulugang rubber people dahil sila ang kauna-unahang tao na gumamit ng dagta ng punong rubber o goma. Sila ay nakagawa ng kalendaryo at gumamit ng sistema ng pagsulat na may pagkakatulad sa hieroglyphics ng Egypt. Nakalikha rin sila ng mga katangi-tanging sining gaya ng paglilok ng mga anyong ulo mula sa mga malalaking bato. Sila ay nakagawa ng mga templong hugis piramide sa ibabaw ng mga umbok na lupa at nagsilbing lugar sambahan. Mahalaga sa mga Olmecs ang hayop na jaguar. Ito ay nagpapakita ng lakas, katusuhan at kakayahang manirahan sa angmang lugar. Sinasamba ng mga Olmec ang espiritu ng jaguar. Katulad ng ibang kulturang umusbong sa daigdig, ang kabihas ng Olmec ay humina at bumagsak. Gayunpaman, ang mga sinaunang taong sumunod sa kanila ay nagawang maitatag ang dakilang lungsod ng Teotihuacan. Ang piramide, liwasan at lansangan ang nagbigay ng karangyaan, kadakilaan at kapangyarihan sa lungsod. Ang pinakamahalagang Diyos ng Teotihuacan ay si Quetzalcoatl, ang feathered serpent god, at tinawag na Diyos ng kabihasnan ng Teotihuacan. Noong 600 CE, ilang tribo mula sa Hilaga ang sumalakay at sinunog ang lungsod. Ang kabihas ng Maya. Namayani ang kabihas ng Maya sa Yucatan Peninsula, ang rehiyon sa Timog Mexico hanggang Guatemala. Nabuo dito ang pamayanang lungsod ng Maya tulad ng Uasaktun, Tikal, El Mirador at Copan. Nakamit ng Maya ang rurok ng kanyang kabihasnan sa pagitan ng 300 hanggang 700 CE. Sa lipunang Maya ay katuwang ng mga pinuno ang mga kaparian sa pamamahala. Sila ay nagtataglay ng ganap na kapangyarihan. Pinalawig ng pinunong tinatawag na Halak Yuwinik o tunay na lalaki ang mga pamayanang urban na sentro rin ng kanilang pagsamba sa kanilang mga Diyos. Nang lumaon ay nabuo rito ang mga lungsod-estado. Naiugnay ng malalawak at maayos na kalsada at rutang pantubig ang mga lungsod-estado ng Maya. Ang kabihas ng Aztec. Naging makapangyarihan ang kabihas ng Aztec sa gitnang bahagi ng Mesoamerica. Matatandaan na sa bahagi ring ito umusbong ang sinaunang kabihasnan ng Olmec. Bunga nito, ang pamumuhay at paniniwala ng mga Aztec ay may impluwensya ng mga Olmec. Subalit hindi tulad ng mga Olmec, ang mga Aztec ay nagpalawak ng kanilang teritoryo. Pinaunlad ng mga Aztec ang kanilang kabihasnan at nagtatag ng sariling imperyo.
Kinontrol nila ang mga karatig lupain sa gitnang bahagi ng Mesoamerica. Ang mga Aztec ay mga nomadikong tribo na ang orihinal na pinagmulan ay hindi natukoy. Ang salitang Aztec ay nangangahulugang isang nagmula sa Aztlan, isang mitikong lugar sa Hilagang Mexico. Ang kabias ng Inca. Ang salitang Inca ay nangangahulugang imperyo. Hango ito sa pangalan ng pamilyang namuno sa isang pangkat ng tao na nanirahan sa Andes. Sa pamumuno ni Manco Capac, bumuo sila ng maliliit na lungsod-estado at unti-unting pinalawig ang kanilang teritoryo hanggang masakop nito ang 3,000 mahigit na kwadrado ng lupain sa kahabaan ng baybayin ng Pacific. Mga kabihas ng Mesoamerica at Andes: Olmec, Maya, Aztec at Inca.